Ayan, ngayon naman po no, dito sa ating programa, pag-uusapan naman po natin ang tungkol sa mga insidente ng sunog kay Akika naton, kwanto diya no, especially para alin na barangay talon-talon nya keda sigiditos el di aton maga insidente de Kema. Kaya ngayong umaga, kakausapin po natin ang mula po sa Zamboanga City Fire District para malaman ito bang mga nangyayaring sunog, ano yung common denominator nila dyan, no? Jose El Magarason, para kita aprende, para sali kita kosabate, mas matuto tayong mas maging maingat, especially ara water rationing, no? Malisod ba ya, kasi kulang na gani ang tubig, mahimo patang irresponsible dira sa ato ang balay, no? So talagang mas challenging siya. Kaya po ayan, ating makasama sa ating via phone, no, ay makasama po natin ang mismong Chief ng Intelligence and Investigation Section ng Zamboanga City Fire District, Senior Fire Officer 3, Sir Gary Fernandez. Sir, good morning. Welcome po sa DXAS. Good morning po ma'am at sa ating mga tagapanginig sa inyong radio station na DXAS po. Yes sir, hindi kami grasya sir no, narito yung ora itsyempo akiya dali ka naton. Sir, kumukos sa iyo abladanante, yakeda sigiditos no, el di aton maga insidente de Kema, aki na syudad de Zamboanga, specialmente aki na barangay Talon-Talon, manada bangka pamilya, Elias Sale apektao kay tres lugar alin na Talon-Talon del otro dia también na Barangay Putik ya tiene también kita Kema, no, otro pa si maga-report del di ustedes del BFP mga post fire. So sir no, el di aton pregunta cosa el di aton initial result del investigation porque ya tiene maga Kema aki na syudad, specialmente na maga barangay ya mention na kita. Una siguro ma'am, no, ang una po sa lahat, pwede ko pang ibigay yung statistic po natin from January to yes po. Parang gusto mailagay po natin sa tamang concept po kung ano po talaga yung mga common na commercials and ano yung nasusunog. Now, last year po, meron po tayong sunog na from January to April po, ay 218 po. Now, 218. Para po sa itong taon po, from January to April po, may 306 po na sadyang tumaas po ng 80 yung naitaas po na fire incident. Now, itong fire incident naman po na tumaas, hindi po ito sa mostly sa structural. Ito po ay tumaas dahil sa grass and rubbish fire po natin. Last week po, naitala po natin na rubbish fire around 43 lang po where in this year, from January, the same month po, nagtala po tayo ng 150 po. Now, regarding sa residential fire, last year po, nagtala po tayo ng 61, abang itong taon po ay nasa 57. Bumaba po tayo ng bahagya, pero ganun kami. Yung tanong po ni ma'am po, no, na this recent days, few days ago, na may mga incidentes po tayo sa Barangay Talon-Talon. Ito po sa Barangay Talon-Talon nung April 28 po, dito sa may Logoy Grande po. Yung dahilan po dyan, we are looking for electrical related po. Nagsimula po yung sunog dyan sa may bahay ni Pumrana, Apakain po, sa may bedroom po. Dito po sa yung itong Maple, yung bago lang po na sa Community Drive, nagkaroon nga ng around 24 residential structuring na damay po dyan. 24. 19 po yung totally and 5 yung partially po. Nagsimula rin naman po to sa bahay ni Mrs. Vivian Lasaga at allegedly nasa kwarto ito ng mismong spouses ni Mr. and Mrs. Lasaga. Nagsimula sa may bandang ceiling, taas po. Rin initial po ng pinggan, either from the electrical
wiring or from appliances na may ceiling fan kasi po doon sila. And we have to conduct further investigation to really find out kung ano ba talaga. Pero yung initial po natin, ganun po yung initial po. So sir, sa residential, good thing kasi bumaba ang ating mga cases. Pero rubbish fire po ay again po ba, tumaas po ba tayo sa ating mga kaso na ngayong taong ito compare last year? Ano po, ma'am? Paano po sir? Ano po yung question, ma'am? Opo, Kasi yung rubbish, yung rubbish fire po natin, mas mataas po ba ngayong taon o last year? mas mataas po yung ngayong taon, ma'am, kasi yung itong taon po we had a 160 grass and rubbish fire po. Compared to last year po ay nasa 43 lang po. Oh, ang laki, parang ano po no, mga times 5 po ba ito? Times 4 ang itinaas ng kaso ng rubbish fire. Yes po. So sir, ano po yung gusto nating sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon? Kasi no, hindi lang kasi tayo tinatry natin pag month of March may prevention, may awareness talaga mangyari, pero parang sa nakikita natin sa rubbish fire lang pa mataas na ang kaso sa residential, malapit na nga din malapit nang mag 63 din. So ano po ang gusto nating ipaalala po sa ating mga tagapakinig, kasi water rationing din ngayon, tapos yung iba po yung mga area hindi agad mapasukan ng ating mga bumbero. Ano po yung payo natin na talagang dapat tumatak ito sa kanilang isipan? Yung Pan-Ibigin month po natin, ito po yung month na sineselebrate natin para yung to raise awareness sa ating mga kababayan. Pero hindi lang po ito yung activity naman ng BFP na every March lang po. Usually naman po may mga activity tayo down the lower level po dito sa mga fire substation. Now, ang gusto ko yung BFP na matandaan talaga ng mga pamilya na ang pag-iwas po sa sunog ay mas maganda po kaysa tayo ay magpabaya lang po na magkumpiyansa na hindi mangyayari po ito sa atin. Ang sunog po ay hindi po namimili kung anong estado po ng kabuhayan natin, kung tayo man may mahirap or mayaman. Dapat po tayo una sa lahat ay maging maingat po sa ating mga kuryente. Siguraduhin po natin na maayos ang mga ating electrical wire. Pagka ito ay luma na, palitan po natin. Tumawag po tayo, ipacheck po natin sa mga electrician, license po na para at least maayos po yung mga kuryente natin. Pangalawa po, yung huwag bayaan po yung niluluto. Meron kasi sa atin, pag ating niluluto, nag-multitasking po. Minsan nakakalimutan at isali ko na rin po yung mga extension wire, yung kababayan natin. Yung extension wire po ay ano po yan, temporary po lang only, hindi dapat maging permanent. Ang problema kasi, ang ginagawa po natin ng mga ating kababayan ay ginagawang permanente po yung extension wire. Ngayon, ito yung mga extension yung nasa baba lang, naaapakan, nababalikan. Yes, sir. Panglima po, yung dapat po, yung isang pamilya ay lagi pong handa sa mga basic fire safety equipment. Gaya po ng sinasabi ng aming district fire marshal to inform the public. Dapat may mga fire extinguisher. Magkano lang naman po yung fire extinguisher. Maghanap na lang po sila kung saan mas may mura. At least po yung paggamit fire extinguisher tayo, sa tao rin kung nasugatan, may kampang first aid po tayo na hindi kaagad lumalak po yung sunog. Kaysa naman po magtitipid tayo ng para sa panggasto sa fire extinguisher at masunugan po yung buong bahay po natin. Pamilya po, hindi naman nangyayari po talaga yung sunog. Dapat po yung bawat mga pamilya ay may mga emergency plan po. Gaya nung saan po sila mag-exit kung halimbawa may sunog at para hindi naman po matrap.
Yun po, ma'am. At siguro din po mahalaga rin po sir no kung talagang hindi maiwasan, minsan aksidente talaga na magkaroon ng sunog. Alam din po nila saan tatawag no kasi minsan hindi alam ano ang dapat gawin no. Sabihin lang bumbero pero kung hindi alam ang number, if ever sir, paano po ba nila makokontak ang inyong hanay po? Pwede lang, ma'am, sa Facebook page, may pin post po doon na for bawat mga fire substation at maghahanap na lang po sila kung saan po yung nearest fire station po nila. At idagdag ko kung ma'am, tama po yung sinasabi nyo. Mga tao po, may mga station naman po near their houses. Ang problema, siyempre, kumpiyansa na hindi mangyayari sa kanila. Hindi nga alam yung number. No. Yung iba rin, pag may sunog, imbis na tumawag ng bumbero, una pa nag-video. May mag-assume lang na may tumawag. At minsan nag-video lang po. Dapat mauna yung tawag. Tapos, wag na po natin i-assume na may tumawag ng iba. Tatawag na lang po tayo. At least kung hindi pa wala pang may natatawag, at least ma-inform po yung ating kabumberon po. Ayan. Kaya mahalaga rin sa ating bawat komunidad, maging connected po kayo closely sa inyong barangay kasi dyan may mga substation din po ang ating BFP. Tama po ba sir, no? Okay. Dapat yan po yung mga basic na number na meron tayo ng ospital, ng bombero, ng ambulansya, ng ating police station para kung may mga hindi inaasahan na mga pangyayari, agad kayong makatawag. 911, meron din ang ating CDRRMO. Ayan, agad yan i-address, no? Dito yan diretso sa Zamboanga. So sir, maraming salamat po sa oras at panahon ninyo na binigay dito sa DXAS muli. Nakausap po natin Chief Intelligence and Investigation Section ng Zamboanga City Fire District, Senior Fire Officer 3, Gary Fernandez. Sir, thank you. God bless you. Thank you po rin, ma'am. God bless you po. Ayan, maraming salamat din kay Sir Jel ha. Oo, kung nakikinig si Sir Jel ay laging one call away, one text away lang yan si Sir Jel. Ayan.